Si Alan ay isang walang trabahong talunan na sabik maglaro ng pinakamahirap na video game na umiiral. Isang araw, pinili niyang subukan ng isang kaina-hinalang laro at agad pinindot ang pinakamataas na antas ng hirap upang matupad ang kanyang paghangad. Muli siyang isinilang bilang isang karaniwang mamamayan sa isang mundong puno ng mahika at espada, at napagtanto niyang napunta siya sa isang totoong laro sa buhay na walang tutorial at walang retry. Si Alan ay isang hardcore gamer na halos hindi na alam kung ano ang damo sa labas. Buong araw siyang nasa loob ng kwarto, naglalaro ng games na parang isang ganap na degenerate at minumura ang mga ito dahil hindi raw sapat ang hirap. Nagsimula siyang maghanap ng larong mas mahirap pa kaysa sa pagkakaroon ng girlfriend at nagdesisyong hanapin sa internet ang pinakamahirap na laro na may pinakapangit na balancing. Ngunit sa sandaling pinindot niya ang search button, biglang nagbago ang screen ng kanyang PC at lumitaw ang isang ad para sa larong walang katapusan. Inaanyayahan siya ng ad na sumali sa isang fantasy world ng espada at mahika. Dahil sa kanyang kumpiyansa na walang larong makakapantay sa hirap na kaya niyang tiisin, nagpasya siyang subukan ito. Una, pinapili siya ng antas ng hirap, easy, normal, at extra. Pagkatapos nito, nakita niya ang opsyong hell difficulty mode. Buong tapang niya itong pinili kahit may babala na makakaranas siya ng matinding desperasyon na wala na siyang oras o lakas para pagsisihan ang kanyang desisyon. Binaliwala lamang ito ni Alan at sinabi na madalas na niyang naririnig ang ganitong babala. Sa kanya kinumpirma ang kanyang pinili. Ipinaliwanag ng game system na sa Hell mode ay kailangan niya ng 100 beses na mas maraming experience points para mag-level up kumpara sa normal mode. Pagkatapos ay ipinakita sa kanya ang listahan ng mga character class. Ang may pinakamababang difficulty ay ang swordsman at spear user. Samantala, napakataas naman ng difficulty ng mga klase tulad ng hero at demon lord. Ngunit ang may pinakamataas na difficulty sa lahat ay ang summoner class, at iyon mismo ang pinili ni Alan. Nang piliin niya ito, nalaman niyang ang social status niya sa mundo ng laro ay isang serf na nangangahulog ang isa lamang siyang karaniwang mamamayan. Nalaman din niyang ang laro ay nasa alpha testing stage pa lamang, kaya nagtaka siya kung paano niya ito na-access. Ngunit natuwa rin siya dahil naging game tester siya. Tinanggap niya ang mga terms and conditions. Sa sandaling pinindot niya ang button, isang matinding liwanag ang sumabog mula sa kanyang monitor at biglang nawala si Alan sa Earth na parang bula. Sa sumunod na sandali, nakaramdam siya na para bang nasa isang madilim at maligamgam na karagatan siya at nagsimula pa niyang ma-enjoy ang pakiramdam. Ngunit agad niyang napagtanto na hindi normal na mapunta siya sa isang lugar na madilim at mainit. At lalo pang lumala nang maramdaman niyang may humihigpit sa paligid ng kanyang katawan. Humingi siya ng tulong at sinabing ilabas siya roon. At iyon nga ang ginagawa ng isang babae sa ibang mundo. Sa isang malakas na pagtulak, isinilang ang muling nabuhay na si Alan mula sa sinapupunan ng babae at tuluyang pumasok sa mundo ng laro. Napagtanto niya na hindi nagsinungaling ang game system nang sabihin itong dadalhin siya sa isang mundo ng espada at mahika, ngunit nahirapan pa rin siyang paniwalaan na ang mga anime na dati niyang pinagtatawanan ay naging totoo. Hindi niya ito masabi ng malakas at umiiyak lamang siya habang karga ng kanyang ama. Pagkatapos ay nagsalita ang game system at sinalubong siya sa pagsasabing kung malalampasan niya ang lahat ng paghihirap sa kanyang daraanan, matutuklasan niya ang prinsipyo ng mundong ito. Lumipas ang 1 taon mula noon at si Alan ay ganap ng umaakto bilang isang sanggol kahit na sa loob niya ay isang 35 taong gulang na walang trabahong gamer pa rin ang kanyang pagkatao. Hindi pa siya marunong magsalita, ngunit taglay pa rin niya ang mga alaala at talino mula sa kanyang nakaraang buhay at labis siyang nagpapasalamat dito. Nalaman niya na ang kanyang mga magulang ay mga serf at nakatira sila sa isang nayo na walang pangalan kung saan nagbabayad sila ng buwis sa lokal na Panginoon kapalit ng pagsasaka at iba pang gawain. Ang ama niya sa mundong ito ay si Roden, isang masipag at mapagmahal sa pamilya, habang ang kanyang ina ay isang mabait na babae na nasa huling bahagi pa lamang ng kanyang kabataan. Nakikita ni Alan kung gaano karomantiko ang kanyang mga magulang at alam niyang magkakaroon siya ng mga kapatid sa hinaharap. Isang gabi pagkatapos kumain, pinatulog siya ng kanyang ina at bumalik ito upang tapusin ang hapunan. Nang mag-isa na siya, nagpa siya si Alan na tingnan ang kanyang stats. Tinawag niya ang status window ngunit walang nangyari, na hindi na bago sa kanya. Nadismaya siya dahil kahit ilang beses niyang subukan, hindi pa rin niya maintindihan kung paano gamitin ang summoner class at hindi man lang niya maipakita ang sarili niyang status window. Ngunit sa araw na iyon, sinuwerte siya. Nang kalahating loob niyang tawagin muli ang status window, isang aklat ang biglang lumitaw sa harap niya. Nagulat siya at napasigaw, kaya dali-daling tumakbo ang kanyang mga magulang papunta sa kanyang silid. Agad niyang pinawala ang aklat bago nila ito makita at nagkunwaring nagsasalita sa tulog. Nang umalis na ang kanyang mga magulang, muli niyang ipinatawag ang aklat na naglalaman ng kanyang stats at detalye ng kanyang mga kakayahan.
Nalaman niyang isa siyang level 1 summoner na may dalawang skill na tinatawag na summon at create at ang mga ito ay lalakas habang mas ginagamit niya. Mayroon din siyang ilang summon na maaari niyang likhain, ngunit sa ngayon ay H-rank na mga insekto at hayop lamang ang kaya niyang gawin, kaya pakiramdam niya ay napakataas ng difficulty level para sa kanya. Biglang nagliwanag ang isang pahina sa gitna ng aklat at kusa itong bumukas. Laking gulat ni Alan nang makita niya ang isang liham mula kay Elmia. Ang Diyos na lumikha ng mundong ito na humihingi ng paumanhin sa pagkaantala ng kanyang grimoire na nagsisilbing status window niya. Isinulat ni Elmia na dahil pinili ni Alan ang isang character class na nasa testing stage pa lamang, kinailangan nilang mag-asikaso ng maraming papeles upang may handa agad ang kanyang grimoire at umaasa silang masisiyahan siya sa laro. Hindi naman masyadong ininda ni Alan ang pagkaantala dahil mas interesado na siyang tuklasin ang mundo ngayong mayroon na siyang grimoire. Bumalik siya sa pahina ng summoning at nagpa siyang mag-summon ng mga insekto, ngunit kahit anong uri ng magic spell ang subukan niya, walang lumilitaw. Napagtanto ni Alan na dahil walang tutorial ang mundong ito, kailangan muna niyang gamitin ang create skill bago ang summon skill. Pinatunayan niya agad ang teoryang ito nang makalikha siya ng isang insect card. Ngunit bago pa niya ito ma-summon, narinig niyang papalapit ang kanyang ina kaya nagkunwari siyang tulog. Sa puntong iyon, inaantok na rin talaga siya kaya ipinagpaliban muna niya ang summoning hanggang kinabukasan. Kinabukasan, habang abala sa trabaho ang kanyang mga magulang, nagpa siya si Alan na i-summon ang insekto na nilikha niya kagabi. Napuno ng maliliit na bughaw na liwanag ang kanyang silid at nagsanib-sanib ang mga ito hanggang mabuo ang anyo ng isang napakalaking tipaklong. Nabigla si Alan sa laki ng insekto at sinubukan niya itong utusan, ngunit isa lamang pala itong karaniwang bug na hindi nakikinig kan inuman. Nadismaya siya at binuksan ang grimoire upang tingnan ang impormasyon tungkol dito. Nalaman niyang maaari niyang pangalanan ang tipaklong kaya tinawag niya itong Dina. Natuklasan din niya na sa simpleng pag-summon pa lamang nito, tumaas agad ng tig-1 puntos ang kanyang endurance at agility. Dahil dito, sobrang natuwa si Alan at napasigaw siya ng malakas. Narinig iyon ng kanyang ina na si Vera at agad itong pumasok sa silid para tingnan siya. Pagkakita niya sa napakalaking tipaklong, natarante siya at agad niya itong dinurog sa ilalim ng kanyang paa. Makalipas ang ilang araw ng eksperimento sa iba't ibang insekto, nakalikha at nakapag-summon si Alan ng isang H-rank na daga na nagbibigay ng bonus sa kanyang HP at agility. Tulad ng tipaklong, hindi rin ito sumusunod sa karaniwang utos, ngunit mayroon itong kakayahang tinatawag na scurry. Kung saan paikat-ikot lang itong tumatakbo kapag inutusan. Natuklasan din ni Alan na kaya niyang magpanatili ng hanggang 10 summon ng sabay-sabay at ang mga stats na ibinibigay ng mga ito ay nag-iipon o nag-stack kaya mas malakas siya kaysa sa kahit sinong sanggol na kaedad niya. Isang araw, habang nilalaro siya ng kanyang ina matapos ang lahat ng gawain sa bahay, umuwi ang kanyang ama na si Rodan na balot ng dugo. Kinilabutan si Vera sa kanyang nakita, ngunit sinabi ni Rodan na dugo iyon ng Great Boar na kanilang hinuli kasama ang ibang taga-nayon. Naging interesado si Alan na makita ang halimaw, kaya dinala siya ni Rodan sa lugar kung saan ito naroon. Habang nakasakay si Alan sa balikat ng kanyang ama, unang beses niyang nisalayan ang mundo sa labas ng kanilang bahay. Itinuro ni Rodan ang isang kawan ng lumilipad na mga halimaw at sinabi na palatandaan iyon ng pagsisimula ng taglagas. Sinabi niya kay Alan na maging tulad ng mga ibong iyon na malayang lumilipad kahit saan at walang hangganan ng langit para sa kanila. Dahil sa mga salitang iyon, agad nakatulog si Alan. Pagdating nila sa kanilang destinasyon, ginaisang siya ni Rodan upang ipakita ang Great Boar. Mas malaki pala ito kaysa sa inaasahan ni Alan at isang buong grupo ng mga tao ang abalang naghiwa-hiwa sa katawan nito. Biglang dumating ang isang lalaking nagngangalang Jera at sinabi sa lahat na palakpakan ng kanilang kampyon. Si Rodan na siyang naging MVP sa Pangangaso ngayong araw. Nahiya si Rodan sa papuri kaya agad niyang ipinakilala ang kanyang anak sa lahat. Nabigla si Jera nang makita ang isang taong gulang na sanggol na sobrang magalang at marunong sumagot sa mga tanong tungkol sa mga halimaw. Doon nalaman ni Alan na ang Great Boar ay isang C-rank monster na nangangailangan ng 20 tao para matalo at ginawa niya itong sukatan ng lakas na nais niyang maabot. Matapos ang 10 buwang pagsasanay gamit ang kanyang mga summon, tuluyan nang nag-level up si Alan at nabuksan ang mga bagong function ng kanyang grimoire pati na rin ang mga bagong skill. Kaya na niyang lumikha ng G-rank summons at maaari na rin niyang pagsamahin o i-fuse ang mga ito. Nad-double rin ang bilang ng summon na kaya niyang panatilihin ng sabay-sabay kaya naging mayabang si Alan dahil mas mabilis na niyang nadodoble ang kanyang stats. May kakayahan na rin ng grimoire na basahin ang kanyang iniisip at automatikong isulat ito bagaman wala pa siyang gaanong pakinabang dito. Gusto niyang subukan ng fusion ng mga summon ngunit kulang pa ang kanyang mana.
Kaya mabilis siyang kumain ng hapunan at bumalik sa kanyang silid. Nang mapuno ang kanyang mana, sinubukan niyang pagsamahin ang dalawang daga, ngunit sinabi ng Grimoire na kulang pa rin ang kanyang mana. Ganito rin ang nangyari nang subukan niyang lumikha ng isang G-rank summon, kaya minura ni Alan ang sarili niya sa pagpili ng Hell Mode. Lumipas ang panahon at 3 taong gulang na si Alan. Tumaas na ang kanyang maximum mana capacity, kaya kayanan niyang mag-summon ng G-rank creatures at pagsamahin ang mga ito. Pinag-fuse niya ang isang G-rank insect at isang G-rank animal at nakalikha siya ng isang G-rank na ibon na matalino at sumusunod na sa kanyang mga utos at may kakayahan pang perpektong gayahin ang pananalita ng tao. Ang kanyang G-rank insect summon ay isang palaka na malinaw na patunay na bumagsak sa biology ang may akda ng kwentong ito. Ang palakang ito ay may kakayahang mangakit ng atensyon ng mga kalaban at pilitin silang umatake rito. Habang ang G-rank na mole ay kayang maghukay ng malalaking butas, iniisip ni Alan na magagamit niya ang lahat ng kanyang G-rank summons laban sa mga kaaway, ngunit medyo bobo pa rin ang kanyang mga summon beasts at alam niyang hindi pa siya pwedeng sumabak sa totoong laban kasama ang mga ito. Bigla niyang narinig ang isang pamilyar na boses at napagtanto niyang dumating na naman ang kinatatakutang oras ng araw, ang pagbisita ng kaibigan niyang si Karina para makipaglaro. Pinipilit sila ni Karina na magkunwaring mga knight at magduelo gamit ang mga kahoy na espada. Kahit tumaas na ang agility ni Alan dahil sa stats ng kanyang mga summon, hindi pa rin niya kayang sabayan ang pink-haired na bata na humahampas ng espada na parang propesyonal. Hindi man lang siya makapanlaban at agad nabasag ni Karina ang kanyang kahoy na espada sa sunod-sunod nitong matitinding atake. Sa pagtatapos ng araw, nakahandusay si Alan sa lupa, pagod at talunan. Pagdating ng kanyang mga magulang, nagpaalam na si Karina at tumayo rin si Alan upang tulungan ang kanyang buntis na ina sa pagbitbit ng mga pinamili pauwi. Habang nag-aayunan, biglang tinanong ni Alan ang kanyang mga magulang kung maaari siyang tumulong sa pag-aani ng patatas dahil hindi na raw gaanong makapagtrabaho ang kanyang ina sa kasalukuyang kalagayan nito. Nabigla ang kanyang mga magulang sa sinabi niya, ngunit iginiit ni Alan na malakas siya at makakatulong ng malaki. Sinabi ni Rodan at Vera na bata pa siya at hindi pa niya kailangang magtrabaho sa bukid at darating din ang araw na gagawin niya iyon. Sa ngayon, dapat ay i-enjoy muna niya ang kanyang pagkabata sa paglalaro kasama si Karina. Mabilis na naunawaan ni Alan ang dahilan ng pag-aalala ng kanyang mga magulang dahil habang buhay silang mananatili sa surf class at iniisip nilang magiging magsasaka rin siya paglaki, kaya ayaw nilang maranasan ng kanilang 3 taong gulang na anak ang ganoong kahirap na trabaho. Pinili niyang igalang ang kanilang desisyon, ngunit napansin ni Vera na madalas niyang binabato ng mga bato ang puno sa likod ng bahay at tinanong kung bakit niya iyon ginagawa. Sinabi ni Alan na nagsasanay siya upang maprotektahan ang kanyang ina laban sa mga mapanganib na halimaw sa gubat. Labis na ipinagmamalaki iyon ni Rodan at binuhat si Alan sa tuwa, habang nakaramdam naman ng kaunting konsensya si Alan dahil nagsinungaling lamang siya at gusto lang sanang subukan kung makakakuha siya ng ibang skill. Sinabi ni Vera kay Alan na protektahan din niya si Karina, ngunit sa isip niya, hindi si Karina ang nasa panganib, kundi siya mismo ang panganib. Sinabi ni Rodan na dahil mahilig maglaro ng knights ang dalawang bata, umaasa siyang magiging magaling sila sa appraisal ceremony. Naging interesado si Alan at ipinaliwanag ng kanyang mga magulang na ang appraisal ceremony ay isinasagawa sa edad na 5 taon upang malaman kung may natatanging talento ang mga bata, at kung swertihin, maaari pa silang makaalis sa buhay bilang surf. Dumating ang taglamig at kaya na ngayong panatilihin ni Alan ang isang insect summon sa loob ng buong araw. Ipinagmamalaki niya ang kanyang paglakas, ngunit dumating muli si Karina at agad siyang na-distract. Muli siyang natalo sa laban, ngunit dahil araw-araw na itong nangyayari, wala nang nagulat. Gayunpaman, ang tipaklong na iniwan niya sa labas ay biglang nakagulat kay Vera at dahil sa matinding takot ay bigla siyang nanganak. Inutusan ni Rodan si Karina na tawagin ang kanyang ina at sinamahan niya ang kanyang asawa habang si Alan naman ay nag-init ng tubig. Naisip ni Alan na sana ay naglaro siya ng mga childbirth simulation game sa dati niyang buhay dahil wala siyang ideya kung ano ang dapat gawin. Mabuti na lamang at dumating agad si Karina kasama ang kanyang mga magulang na sina Matilda at Jera, at agad namang anoko ni Matilda ang pamumuno sa sitwasyon at pinalabas ang lahat ng lalaki sa loob ng bahay. Matapos ang mahabang gabi ng panganganak, nagising ang mga lalaki sa iyak ng isang sanggol at dali-dali silang pumasok sa bahay. Doon nila nalaman na nagkaroon na si Alan ng isang nakababatang kapatid na lalaki. Hiniling ni Vera kay Rodan na pangalanan ng bata at pinangalanan niya itong Mash. Natuwa ang lahat, ngunit agad napansin ni Vera na ipinangalan ng kanyang asawa ang bata sa isang halimaw. Kinabahan si Rodan, ngunit natawa lamang si Vera at gamaan ang tensyon sa paligid.
Nakaramdam si Alan ng kakaibang damdamin at naisip niya na sa dati niyang buhay ay isa lamang siyang walang silbing tambay, ngunit sa buhay na ito ay nais niyang tapusin ang larong ito at maging pinakamalakas na player sa mundong ito. Masaya rin siya sa pagiging bahagi ng isang pamilya at lihim niyang pinangarap na iaangat ang buong pamilya niya mula sa buhay bilang surf. Makalipas ang ilang taon, isinama ni Rodan si Alan sa kalapit na nayon at naging mausisa ang batang si Alan tungkol sa appraisal ceremony na kanilang pupuntahan. Ipinaliwanag ni Rodan na ang appraisal ceremony ay isang espesyal na okasyon kung saan lahat ng bata, mula sa pinakamababang surf hanggang sa pinakamataas na noble, ay lumalahok kapag sila ay 5 taong gulang na. Kapag may natuklasang magandang talento ang isang bata, maaari siyang umangat sa kanyang social class, ngunit matindi ang kompetisyon para rito. Nagtaka si Alan sa huling sinabi, kaya ipinaliwanag ni Rodan na dahil wala silang internet, gumagawa ang mga tao ng ibang libangan para maalis ang boredom. At dahil wala pang birth control, nauuwi iyon sa maraming ipinapanganak na bata. Maraming bata ang 5 taong gulang ngayong taon, kabilang si Alan at ang matalik niyang kaibigang si Karina na papunta rin sa nayon kasama ang kanyang ama. Dumating sila sa malaking nayon kung saan nakatira ang mga commoner, at sinabi ni Karina na nais niyang magising bilang isang swordsman upang maging isang knight. Samantala, napansin ni Alan na mas maunlad ang nayong ito kaysa sa kanila. Malinis at maayos ang itsura ng mga commoner. At kung ikukumpara, ang mga surf ay mukhang mga palaboy. Nagtaka siya na pinapayagan ng mga surf at commoner na sabay-sabay dumalo sa appraisal ceremony, ngunit malinaw niyang nakita na walang may gusto sa mga surf. Dumating sila sa simbahan kung saan sinalubong ng mga pari ang mga bata at kanilang mga magulang at sinabi na ang mga Diyos ay nagbibigay ng pantay na pagkakataon sa lahat ng batang isinisilang sa mundong ito. Ikinwento nila ang tungkol sa mga alamat na bayani ng bansa na isinilang bilang mga surf. Doon na unawaan ni Alan kung paano magkaugnay ang social class at character class sa larong ito. Pagkatapos nito, pinapasok ng mga pari ang lahat at huminto sila sa harap ng altar. Napansin ni Alan ang estatwa ng Diyos ng paglikha na si Elmia, na siyang nagpadala sa kanya ng liham noong nakaraan. Tinawag ng mga pari ang pinuno ng nayon at ang kanyang anak upang simulan ang appraisal ceremony. Inutusan nila ang bata na ilagay ang kanyang kamay sa crystal ball at ipapakita ang kanyang stats sa itim na bato sa likod nila. Lumapit ang batang lalaking blonde na may bowl cut at nanginginig na inilagay ang kanyang kamay sa crystal ball. Lumitaw sa itim na bato ang kanyang stats, katulad ng nakikita ni Alan sa kanyang grimoire. Mababa sa average ang kanyang stats sa halos lahat ng aspeto maliban sa intelligence at luck, at ang talento niya ay merchant. Labis na natuwa ang ama ng bata nang malaman na may talento ang kanyang anak. Habang hindi maintindihan ni Alan kung bakit napakalaking bagay nito, biglang lumitaw ang kanyang grimoire at ipinaliwanag na hindi lahat ng tao ay nagkakaroon ng talento, kaya napagtanto ni Alan na ang pagkakaroon pa lamang ng talento ay isa ng napakalaking tagumpay. Nakaramdam ng ginhawa si Alan na siya lang ang nakakakita ng kanyang grimoire at pinuri pa niya ang mga developer dahil sa feature na iyon. Di nagtagal, sinimulan ng i-appraise ang ibang mga bata. May isang batang malas na walang nakuha ni anumang talento. Ngunit niyakap pa rin siya ng kanyang ama. Sumunod naman ang isang batang may talento bilang axe user at siya ang kauna-unahang bata ngayong araw na nagkaroon ng talent sa kanyang stats. Isa-isang na-appraise ang lahat ng bata at sa huli, sina Karina at Alan na lamang ang natira. Sinunod ng mga pari ang patakarang ladies first at tinawag muna si Karina. Tumakbo siyang masaya papunta sa crystal ball at sa sandaling inilapat niya ang kanyang kamay dito, naglabas ito ng nakakasilaw na liwanag. Lumitaw ang kanyang stats sa batong monumento at napatulala ang mga pari dahil si Karina ay may talentong sword lord na may S-rank attack power. Tuwang-tuwa ang kanyang ama sa ideyang may lalabas ng kanyang anak ang kanilang pamilya mula sa buhay surf magpakailanman, at naisip ni Alan na ngayon ay malinaw na kung bakit napakalakas ni Karina. Sa wakas, siya na ang tinawag para sa appraisal. Bahagyang nagliwanag ang crystal ball, saka ito namatay sandali bago muling sumabog sa liwanag na mas maliwanag pa kaysa kay Karina. Nasabik si Alan at inisip na malalaman na ngayon ng kanyang mga magulang kung gaano siya kahusay. Ngunit lumingon ang kanyang ama sa mga pari dahil hindi ito marunong bumasa. Malungkot na sinabi ng mga pari na walang talento ang kanyang anak at tinawag iyon ni Alan na sablay ng AI. Tumakbo siya papunta sa batong monumento at nakita niyang lahat ng kanyang stats ay E-rank at ang kanyang talento ay isang capture code o kung anuman iyon. Nagsimula siyang magmura sa mga developer dahil sa maling spelling sa napakahalagang bahagi ng sistema. Ngunit naramdaman niya ang banayad na kamay ng kanyang ama sa kanyang balikat at sinabing umuwi na sila. Tinanggap ng kanyang mga magulang na walang talento ang kanilang anak at sinabi nilang hindi iyon mahalaga dahil ipagmamalaki pa rin nila siya. Naramdaman ni Alan ang saya na isinilang siya sa isang mapagmahal na pamilya kahit sila ay mahirap.
Nang gabing iyon, naisip niya na marahil na natiling i-rank ang kanyang stats dahil pinili niya ang Hell difficulty mode. Habang ang iba ay mawawalan ng pag-asa sa ganitong sitwasyon, lalo lamang nasabik si Alan dahil matagal na niyang hinahanap ang larong iiyak siya sa sobrang hirap. Gayunpaman, hindi pa rin siya makaget over sa text glitch sa talent column niya at nagpa siya siyang mag-iwan ng masamang review para sa mga developer. Kinabukasan, pumunta si Alan sa bahay ni Karina kasama ang kanyang mga magulang at napansin niyang irritable ang kanyang ama ng walang malinaw na dahilan. Kahit sa handaan na inihanda ng mga magulang ni Karina, nanatili siyang nakasimangot at si Jera naman ay halatang naiirita rin sa kanya. Nagsimula silang magparinigan sa isa't isa at sinabi ni Rodan kay Jera na tigilan ang pagiging immature at ipagdiwang ang napakalaking talento ng kanyang anak. Gumanti si Jera at tinanong kung paano niya nasabi iyon matapos ideklarang puputulin niya ang ugnayan ng kanilang mga pamilya. Nagulat ang lahat at ipinaliwanag ni Rodan na ang pambihirang talento ni Karina ay maaaring magdala sa kanya sa pagiging noble balang araw. Sinabi niya kay Jera na itigil na ang pakikisalamuha sa mahihirap na surf at magsimulang makipag-ugnayan sa mataas na lipunan. Doon napagtanto ni Alan na sinusubukan lamang ng kanyang ama na tulungan ang kaibigan sa paraang hindi naman ito hinihingi. Nag-umpisa na magtalo ang dalawang lalaki tungkol sa makasarili at makasariling kabutihan ng desisyon ni Rodan at nabahala si Alan na baka lumala pa ang away. Hiniling niya kay Karina na pigilan sila, ngunit sa halip ay inilabas nito ang kanyang kahoy na espada. Sa kabutihang palad, hindi na niya kinailangang gamitin ang espada dahil agad namang namagitan ang kanilang mga ina at pinatigil ang dalawang lalaki sa pag-aaway. Tinanong ni Alan si Matilda kung palagi bang nag-aaway sina Rodan at Jera, at sinabi niyang dati silang parang sina Goku at Vegeta, ngunit kumalma na sila matapos maging mga ama. Ipinaliwanag ni na Matilda at Vera na silang apat ay magkakaibigang mula pa sa pagkabata at galing sa iisang nayon. Nang mabalitaan nilang may itinatayong bagong nayon, nagboluntaryo silang lumipat upang tumulong sa pagpaparami ng mga naninirahan dito. Sabay-sabay silang pumunta at nagpa siyang magsimulang muli ng buhay malapit sa isa't isa. At sabay-sabay din nilang itinayo ang kanilang mga bahay. Ang pag-uusap tungkol sa nakaraan ay nakatulong kina Rodan at Jera na makalimot sa kanilang alitan at nagpa siya silang uminom na lamang ng alak at magsaya. Kinabukasan, habang nagtatrabaho si Jera kasama ang mga taga-nayon, may dumating na balita na dumating na ang mga knight upang makita si Karina. Agad siyang tumakbo pauwi at nadatnan niyang maraming tao ang nagtipon sa nayon ng mga commoner, kabilang ang batang may talentong axe user. Bigla nitong ininis si Alan at sinabing hindi dapat naruroon ang mga walang talentong tulad niya. Tumayo si Karina upang ipagtanggol si Alan at sinabi na naroon siya dahil napakalakas niya. Tumanggi ang bata na maniwala at nagsimulang manuro. Halos kagatin ni Karina ang kanyang daliri, ngunit napigilan siya ng kanyang ama bago pa lumala ang gulo. Biglang nagsalita ang pinuno ng nayon at inutusan ng lahat na umayos dahil dumating na ang mga knight. Nagbigay daan ng mga tao sa pagpasok ng mga knight na pinamumunuan ni Zenov, isang swordmaster. Tuwang-tuwa si Karina na makakita ng mga tunay na knight at bago siya kausapin, ipinatawag muna ni Zenov ang pinuno ng nayon. Matapos ang kaunting pag-uusap, tinawag ni Zenov si Karina at si Jera. Na agad lumapit sa mga knight. Naalala ni Alan kung paano sila nagsimulang maglaro bilang mga knight 3 taon na ang nakalipas at ngayon ay maaaring kunin na si Karina upang maging tunay na knight. Naramdaman niya ang mapait at matamis na lungkot ng posibleng pamamaalam sa kanyang nag-iisang kaibigan. Ngunit biglang nagbago ang sitwasyon nang tutulan ni Jera ang sinabi ng kapitan ng mga knight. Sinabi niyang 5 taong gulang pa lamang si Karina at hindi pa nakakagamit ng tunay na espada. Kaya wala siyang laban sa pagsubok na iminungkahi nito. Ngunit sinabi ni Zenov na dahil Sword Lord si Karina, natural lamang na manalo siya sa laban. Inakusahan pa niya si Jera na nagsisinungaling tungkol sa talento ng kanyang anak upang linlangin ang mga noble. Habang sinusubukan ni Jera na ipaliwanag na hindi iyon totoo, inutusan ng kapitan ang kanyang tenyente na simulan ng paghahanda. Nakiusap si Jera na itigil ito, ngunit sinabi ni Zenov na ang pagsisinungaling tungkol sa resulta ng appraisal ay isang krimeng may kaparusahan na kamatayan at kailangan nilang tiyakin kung tunay ngang may talento si Karina bilang Sword Lord. Dahil dito, magdaraos sila ng isang fencing duel na ikinagulat ng lahat ng nakarinig. Nakiusap si Jera na maawa sila dahil hindi pa handa ang kanyang anak sa isang totoong laban. Ngunit idineklara ni Zenov na kung hindi mapapatunayan ni Karina ang kanyang talento sa pamamagitan ng duelo, ang buong pamilya niya ay paparusahan ng kamatayan. Inisip ni Alan na napaka hindi makatarungan nito at tila nabaliw na ang mga knight. Ngunit biglang nakita ni Karina ang isang knight na nagdadala ng espada para sa kanya at siya ay namangha. Nang malaman niyang siya mismo ang gagamit ng espada, agad niyang sinabi sa kanyang ama na sasali siya sa duelo.
Hindi makapaniwala si Jerez sa kanyang narinig, ngunit wala siyang nagawa kundi hayaan siyang lumaban. Di nagtagal, nagtipon ng lahat upang panoorin ang labanan sa pagitan ni Karina, ang batang Sword Lord, at ang Vice Captain ng mga Knight na may talentong spear user. Masigasig na umatake si Karina sa Vice Captain, hawak ang isang espada na kasing taas niya. Masaya siyang makipagpalitan ng hampas sa Vice Captain na matiyag ang pinapara ng poker face ang bawat atake niya. Namangha ang lahat sa lakas ng swing ni Karina, ngunit iniisip ni Alan na normal lang iyon dahil nakasanayan niya ito sa 3 taon ng araw-araw nilang training. Gayunpaman, nag-aalala siya na baka kulang pa si Karina sa skill at karanasan upang makipagsabayan sa isang tunay na knight. Habang iniisip niya ito, ginawa nila, ang Vice Captain, ang kanyang unang offense iba at naitulak si Karina pabalik. Agad itong sumugod para makakumpara, kaya naman nag-ingat sila at instinctively sinipa si Karina patungo sa pader sa halip na harapin ang kanyang espada. Naging sobrang galit si Jera nang makita ang kanyang anak na natamon, ngunit pinigilan siya ng mga knight bago pa niya maipakita ang galit niya kay La. Naipit rin sina Alan at Rodan ng mga knight at naisip ni Alan na kahit sword god si Karina, sobra pa rin ang labanan laban sa mga matatanda. Bumagsak si Karina sa lupa matapos ang sipa. Ngunit biglang tumayo siya at napalibutan ng asul na aura. Nagpanik sila nang makita ito, naalala niyang nag-activate si Karina ng isang extra skill. At agad siyang sumugod sa kanya nang walang alinlangan sa matalim at malamig na titig niya. Sinimulan niyang itulak pabalik sila gamit ang matinding atake at namangha si Alan sa kanyang kakayahan. Wala nang sagot sila sa mga atake ni Karina at sa isang malakas na hampas, nabasag niya ang espada nito sa dalawa. Agad idineklara ni Zenov na tapos na ang duelo at medyo nadismaya si Karina dahil sobrang dali ng laban. Nagpasalamat siya kay La sa pakikipaglaban at sinabi na malakas siya para sa edad nito na masakit sa pride nila dahil 24 anyos pa lamang siya. Inamin nila ang kanyang pagkatalo at nagsimula ang buong nayon na palakpakan ng batang babae na tinalo ang vice captain ng mga knight. Nalaman ni Jera na ligtas si Karina at sobrang proud sa kanya. Ganon din sina Rodan at Alan at lumapit si Zenov upang purihin ang talento ni Karina. Ayaw munang makipag-usap si Jera, ngunit humingi ng paumanhin ng Knight Captain sa kanyang bastos na pag-uugali kanina at nais niyang pag-usapan ng kinabukasan ni Karina. Bagaman may pagdududa pa si Jera, sinabi ni Zenov na pwede niyang isama ang mga kaibigan niya para sa moral support. Tinanggap ni Jera ang alok at nagtipon ng lahat sa hapagkainan sa bahay ng pinuno ng nayon. Naroon din ang batang axe user at ang ama nito. Naisip ni Alan na hindi niya pwedeng hayaan na maburi siya sa liwanag ng Sword Lord. Sinimulan ni Zenov ang pag-uusap at sinabi na masaya siya na isang Sword Lord ang ipinanganak sa nayon na ito. Galit pa rin si Jera sa kanya, ngunit nakalimutan niya lahat ng sama ng loob nang sabihin ni Zenov sa pinuno ng nayon na tatawagin na ngayong kina-village ang kanilang lugar bilang parangal sa batang Sword Lord. Ipinagpatuloy ni Zenov ang monologo, sinabi na 3 taon na ang nakalipas, isang anak ng Baron ang natuklas ang Sword Lord. Kinuha siya para magsilbi sa hari ngunit tila mahina. Kaya muling inapraise at natuklasan na normal lang ang talento niya bilang swordsman. Napag-alaman din na maraming noble ang nagsinungaling tungkol sa talento nila, kaya ipinairal ang pulisya na suriin ng mabuti ang mataas na talento. Muli siyang humingi ng paumanhin kay Jera sa paglagay ng kanyang anak sa ganitong pagsubok at naunawaan na ni Jera ang dahilan. Kaya napagdesisyonan niyang palampasin na lang. Sinabi ni Zenov na ipagpatuloy ni Jera ang pagpapalaki kay Karina gaya ng dati. At kapag siya ay 12 na, maaari na siyang pumasok sa academy at maging knight na direktang nagseserbisyo sa hari. Tinanong ni Dog Ora, ang batang gumagamit ng palakol, si Zenov kung maaari rin ba siyang maging isang knight kapag sumali siya sa academy. Agad namang nagpaliwanag ang kanyang ama, sinabing isa siyang axe user at pangarap din itong maging knight. Kinumpirma ni Zenov at sinabi na magpapadala sila ng tutor sa nayon sa lalong madaling panahon at pinayuhan ang bata na magsikap para makapasok sa academy. Tahimik lang na nagmamasid si Alan habang palihim na nagnanakaw ng prutas sa mesa hanggang sasabihin ni Krina na sabay-sabay silang pupunta sa academy. Agad namang tumutol si Dog Ora at sinabing ang mga hanggal at walang talento ay hindi dapat makapasok sa academy, kaya muling nag-away sina Krina at Dog Ora. Naging interesado si Zenov kay Alan, kaya ipinakilala siya ni Jera kasama si Rodan. Agad tumayo ang matandang knight upang magbigay galang kay Rodan, ang kilalang Boar Slayer. Nagulat si Rodan na kilala siya ng isang knight captain, ngunit ipinaliwanag ni Zenov na gustong-gusto ng Baron ng rehiyong ito ang karne ng baboy damo na sinusupply nila tuwing taglamig, at marami na rin siyang narinig na kwento tungkol kay Rodan bilang pinakamagaling sa kanilang mga pangangaso. Pinuri siya ni Zenov sa ngalan ng Baron, at doon napagtanto ni Alan kung gaano karespeto ang kanyang ama.
Pagkatapos nito, naglakad silang pauwi at sinabi ni Rodan kay Alan na kahit ordinaryong surf lamang sila, maaari pa ring makilala kung magsisikap. Sinabi rin niyang ipagmalaki ni Alan ang kanyang pinagmulan at magtrabaho ng husto dahil nasa dugo niya ito. Masayang inilabas ni Alan ang mga prutas na tinakas niya upang ipakita sa kanyang ama at lumabas sa pareho nga sila dahil may tinago rin palang prutas si Rodan. Hindi nagtagal, biglang napasigaw si Alan na parang may somabit kahit imposibleng mangyari iyon dahil wala pang zipper sa mundo nila. Ang tunay na dahilan ng kanyang sigaw ay ang pag-level up niya sa wakas matapos ang maraming taon ng pagsusumikap. Lahat ng dati niyang skills ay tumaas ang level at nakakuha pa siya ng bagong skill na tinatawag na enhance. Naisip ni Alan kung magagamit niya ito upang mas palakasin pa ang kanyang mga summon. Napansin din niyang kayanan niyang lumikha at mag-summon ng F-rank creatures. Inaasahan na niya ito, ngunit mas inisip niya kung anong mga bagong nilalang ang maaari niyang mabuo sa pamamagitan ng pag-fuse ng mga dati niyang creatures. Pumasok siya sa Dulo Land at nag-isip kung posible bang makapag-summon ng dragon sa napakababa niyang level bago niya sinuri ang iba pang improvements. Natuklasan niyang ang kanyang grimoire ay kaya nang maglaman ng hanggang 30 creature cards na nagbibigay sa kanya ng 50% stat increase kapag nagsa-summon. Bagamat napagtanto niyang mabagal ang kanyang progreso dahil 2 taon na ang lumipas mula sa huli niyang level up, hindi niya masyadong pinansin ang hukay na nabuo sa puno dahil sa araw-araw niyang pagbato rito. Samantala, buntis na naman ang kanyang ina kaya mas tumutulong na si Alan sa mga gawaing bahay. Pinag-uusapan ng kanyang mga magulang kung lalaki o babae ang magiging anak at umaasa silang babae ito upang ang ina ang makapangalan. Biglang napansin ni Alan na puno na muli ang kanyang mana. Kaya binuksan niya ang grimoire at nakita ang isa na namang liham mula sa Diyos ng paglikha na si Elmia. Nabigkas niya ang pangalan ng Diyos ng malakas at agad siyang napag-alitan ng kanyang ama na nagsabing huwag banggitin ang pangalan ng Diyos ng walang galang. Upang makaiwas sa mahabang sermon, bigla niyang inilihis ang usapan sa pagsasabing na wala na ang lumang peklat sa braso ni Rodan. Ipinaliwanag ni Rodan na iyon ay dahil naipasa niya ang Trial of the Gods noong pangangaso nila ng baboy damo kanina. Naging curious si Alan tungkol dito, kaya ipinaliwanag ni Rodan na ang Trial of the Gods ay isang espesyal na pangyayari na minsan ay nangyayari tuwing sila ay nangangaso. Bigla raw silang nakakaramdam ng malakas na bugso ng enerhiya at ang lahat ng sugat nila ay kusang naghihilom. Doon napagtanto ni Alan na ang inilalarawan ng kanyang ama ay ang proseso ng pag-level up at sa mundong ito, tinatawag iyon ng mga tao bilang Trial of the Gods. Napaisip siya na tiyak na mataas na ang level ng kanyang ama dahil isa itong veteranong mangangaso ng baboy damo. Samantalang siya ay nasa level 1 pa rin. Kahit 2 beses nang nag-level up ang kanyang summon skill, alam ni Alan na kailangan pa rin niyang manghuli ng mga halimaw para tumaas ang level. Ang problema nga lang, maliban kung para sa opisyal na pangangaso, hindi maaaring umalis ng nayo ng mga surf nang walang pahintulot. Kaya dahan-dahan niyang inilabas ang ideya at sinabing sana ay makapangaso rin siya balang araw. Ngunit agad siyang pinigilan ni Rodan, sinabing delikado ang pangangaso at hindi dapat mapalapit ang mga bata sa kagubatan. Nadismaya si Alan, ngunit ng gabing iyon, nagpa siya siyang basahin ng liham na ipinadala sa kanya ng mga devs. Gaya ng inaasahan niya, inayos na ng mga devs ang text glitch kung bakit hindi lumalabas ang kanyang summoner class sa itim na monumento noong appraisal ceremony. Hindi lang iyon, opisyal na rin silang nagpadala ng isang Divine Oracle sa Papa upang ipaalam ang bagong job class, kaya maipapakita na ito ng maayos sa hinaharap. Tinugunan din nila ang problema kung bakit nakalock sa ang lahat ng skills ni Alan dahil ang normal na sistema ng kalkulasyon ay nakabase sa growth rate. Binigyan siya ng mga devs ng isang espesyal na potential display page na hindi nakadepende sa growth speed, at ang tingnan nito ni Alan, nalaman niyang mataas ang kanyang stats sa halos lahat ng aspeto maliban sa attack at endurance. Mayroon siyang S-rank sa mana at intelligence na akma para sa isang summoner, ngunit dahil pinili niya ang hell mode, halos imposible ang maabot ang buong potensyal niya. Gayunpaman, hindi natatakot si Alan sa matinding pagsusumikap kaya agad niyang sinubukan ang enhanced skill sa isang grasshopper monster. Nalaman niyang pinapalakas ng skill ang stats ng kanyang summon creature, ngunit walang epekto sa sarili niyang stats. Ipinatawag niya ang pinalakas na grasshopper na kumislap ng gininto ang liwanag sandali. Ngunit bago pa man niya ito masuri ng maigi, dumating ang kanyang ina at natapakan ito. Kinabukasan, umalis si Rodan para mangaso at matapos gawin ni Alan ang mga gawaing bahay, ipinagpatuloy niya ang kanyang mga eksperimento. Sinubukan niyang i-fuse ang lahat ng kombinasyon ng mga kasalukuyan niyang creatures, ngunit nagtagumpay lamang siya nang pagsamahin niya ang mga insekto at ibon. Ang naging resulta ay isang grass-type creature, at kahit hindi malinaw ang loika nito, tinanggap na lang niya.
Sabik na tiningnan ni Alan kung anong buff ang ibibigay ng Grass-type summon at tuwang-tuwa siya nang malaman niyang pinapataas nito ang kanyang mana capacity, kaya mas marami siyang magagawang summon at fusion. Dahil dito, lalo siyang na-excite dahil makakatulong ito sa mas mabilis niyang pag-unlad. Agad niyang ipinatawag ang creature at lumitaw ang isang mansanas na may mga patpat na braso at binti. Napagtanto ni Alan na hindi rin ito panglaban, kaya sinuri niya ang special ability nito na tinatawag na aroma. Inutusan niya ang mansanas na gamitin ang kakayahan, at bigla itong lumubog sa lupa bago may tumubong matangkad na punla na may matamis na amoy. Inisip ni Alan na hindi praktikal ang kakayahan nito sa labanan. Ngunit dahil mukhang nagustuhan ng kanyang ina ang bango, napagpasyahan niyang iwan na lang ang punla roon. Maya-maya, bumisita ulit si Krina para mag-ensayo kasama si Alan. Gaya ng dati, talo pa rin si Alan, pero napansin ni Krina na kahit papaano ay may kaunting improvement na siya. Alam ni Alan na dahil iyon sa Sword Mastery skill niya na umabot na sa level 3 matapos ang araw-araw na pagsasanay nila ni Krina, at dagdag pa rito ang stats na nakukuha niya mula sa kanyang mga summoned creatures. Pagkaalis ni Krina, nagsimulang magbato ulit si Alan ng mga bato sa puno sa likod bahay, ngunit ramdam niyang pagod na siya sa mental dahil wala pa rin siyang naabot na kahit isang level up. Kailangan din niyang alagaan ang nakababatang kapatid na si Mash at tumulong sa mga gawaing bahay dahil abala ang kanyang ina sa pagbubuntis at sa pag-aasikaso ng pamilya. Sa puntong iyon, pakiramdam ni Alan ay wala ng saysay ang paulit-ulit niyang stone throwing training. Nakapagtanim na rin siya ng maliit na bahagi ng lupa na puno ng mga punla ng puno ng mansanas dahil ang matamis na amoy nito ay nagpapababa ng mana recovery time ng 6 na oras. Pagsapit ng gabi, sabik na hinihintay ni na Alan at ng kanyang ina ang pag-uwi ni Roden, ngunit nag-aalala sila dahil hindi pa ito bumabalik kahit hindi naman dapat gabing-gabi. Bigla silang nakarinig ng kaguluhan sa labas at nakita ang mga taga-nayon na buhat si Rodan sa isang kahoy na banig. Sugatan siya ng husto, may malaking sugat sa tiyan. Sinabi ni Jera na tinamaan si Rodan ng pangil ng baboy damo sa sikmura, at kung wala raw silang nakuha na bihirang halamang gamot, namatay na sana siya bago pa makauwi. Tinanong ng ina ni Alan kung saan nila nakuha ang halamang gamot, at ipinaliwanag ni Jera na binigyan siya ng Knight Captain ng silver coins bilang paghingi ng paumanhin sa naging asal nito kay Krina, at ginamit niya ang mga iyon para bumili ng gamot. Biglang may ilang taga-nayon na sumali sa usapan at sinabing kasalanan ng mga commoner ang pagkasugat ni Rodan at handa silang ayusin ang usapin sa sarili nilang paraan. Dumating si Mash matapos marinig ang kaguluhan at nagsimulang umiyak, kaya dinala siya ni Alan sa loob para patulugin. Pinauwi rin ni Jera ang mga taga-nayon at sinabing magpahinga na ang lahat at huwag mag-umpisa ng gulo, habang siya ay nanatili upang bantayan ang kanyang matalik na kaibigan. Lumapit si Alan kay Jera at mahina niyang tinanong kung talagang may kasalanan ng mga commoners sa sinapit ng kanyang ama, at kinumpirma ito ni Jera. Ipinaliwanag niya na ilang araw na ang nakalipas. Inutusan sila ng village chief na isama ang mga commoners sa boar hunts dahil napakahalaga ng karne ng baboy damo. Karamihan nito ay napupunta sa Baron, at ang natitira ay hinahati-hati ng mga mangangaso. Karaniwan, nakakakuha lamang ang mga commoner ng karne sa pamamagitan ng pakikipagpalitan ng mahahalagang gamit, at hindi sila kailanman nagbo-volunteer sa pangangaso dahil alam nilang hindi nila kakayanin ang isang higanteng halimaw. Ngunit nagbago iyon nang marinig nilang pinuri ni Knight Captain Zinef si Rodan bilang isang bayani, kaya inakala nilang magiging ligtas sila basta kasama siya. Sinabi ni Jera na tutol silang dalawa ni Rodan sa pagsama ng mga commoner sa pangangaso. Ngunit hindi nila maaaring tanggihan ang utos ng village chief. Mas pinalala pa ang sitwasyon dahil maraming commoner ang hindi sineryoso ang pagsasanay dahil ayaw nilang tumanggap ng aral mula sa mga serf na mas mababa ang katayuan sa lipunan kaysa sa kanila. Noong araw ng pangangaso, inatasan ng mga commoner na ilihis ang atensyon ng baboy damo habang umaatake ang iba, ngunit hindi nila nagawa kahit iyon at naghulog lang sila ng mga armas bago tumakas. Isa sa kanila ang nadapa, at habang pinoprotektahan siya ni Roden. Doon siya tinamaan ng pangil ng baboy damo sa tiyan. Nagtagumpay pa rin silang mapabagsak ang Great Boar at nailigtas ang buhay ni Rodan gamit ang bihirang halamang gamot. Sinabi ni Jeric kina Alan at sa ina nito na dadalhin niya kinabukasan ng bahagi ni Rodan sa nahuling karne at hiniling na manatili silang matatag. Kinaumagahan, nagising si Alan at nadatnan ng kanyang ina na inaalagaan ng kanyang ama. Sinabi niyang siya na ang papalit sa gawain, ngunit sinabi ng kanyang ina na ayos lang siya. Biglang nagising si Rodan na parang nasa gitna pa rin ng pangangaso, at laking ginhawa ng pamilya nang makitang malinaw na muli ang kanyang isip. Sa gitna ng emosyonal na sandaling iyon, napagtanto ni Alan na mali ang naging paggamit niya ng oras hanggang ngayon. Nakatuon lamang siya sa pagpapalakas ng sarili ng walang malinaw na layunin.
Ngayon ay naunawaan niyang hindi laro ang mundong ito para sa mga taong naninirahan dito, kabilang ang kanyang pamilya. Totoo ang mga taong ito, at totoo rin ang kanyang pamilya. Nagpasya si Alan na gamitin ang kanyang kapangyarihan sa tama upang protektahan ang kanyang pamilya, lalo na't hindi pa makakakilos ng maayos ang kanyang ama sa loob ng ilang panahon. Dumating si Jared dala ang bahagi ni Rodan mula sa pangangaso at ikinatuwa niyang makita itong gising na. Sinabi ni Jared kay Rodan na huwag munang mag-alala at mag-focus lang sa paggaling dahil sasalo muna ang ibang taga-nayon sa mga gawain ng kanyang pamilya ngayong taglamig. Biglang nagsalita si Alan at humingi ng pahintulot sa kanyang ama na siya na muna ang gumawa ng mga tungkulin nito para makatulong sa pamilya. Nagsimula siyang magtrabaho sa araw ding iyon, unang nagigib ng tubig mula sa balon at nagbuhat ng mabibigat na balde na kahit matatanda ay mahihirapan. Nagulat ang lahat sa lakas ni Alan. Ngunit ang totoo ay sinagad na niya ang kanyang pisikal na lakas gamit ang kanyang mga summon dahil ito ang pinakamabisang paraan para makatulong sa pamilya. Hindi na rin siya nag-alala sa items yung makukuha niya dahil nandyan naman si Krina para ilihis ang pansin ng iba. Matapos maghatid ng tubig sa bahay, nagtungo siya sa bukid upang matutong mag-ani ng patatas kay Jera. Sinabihan siya ni Jera na gamitin ang dalawang kamay sa pagbunot ng patatas, ngunit ipinakita ni Alan ang lakas niya sa pagbunot ng isang buong bungkus gamit ang isang kamay lamang. Ipinagmalaki niyang namana niya ang lakas na iyon sa kanyang ama at buong araw siyang nagtrabaho sa bukid hanggang matapos ang ani. Pagkatapos, tinitigan niya ang mga nakuhang patatas at naisip kung gaano kahindi patas na higit kalahati ng ani ng mga serf ay kinukuha ng Baron. Maya-maya, may dumating na mga bisita sa kanilang bahay, ang village chief at ang lalaking naging sanhi ng pagkasugat ni Roden. May dalang prutas ang chief bilang regalo, at humingi ng tawad ang lalaki sa nangyaring gulo na nauwi sa pagkasugat ni Roden. Mabait na tinanggap ni Roden ang paghingi ng tawad at pinaalalahanan ng lalaki na mag-ingat kung nais pa nitong sumama sa pangangaso. Ngunit hindi ganoon kadaling magpatawad ang ina ni Alan. Sinermo na niya ang lalaki, sinabing may pamilya ang bawat isa anuman ang antas sa lipunan. At hindi dapat isinasawalang bahala ang buhay ng kahit sino. Dumating din ang iba pang mga serf upang kumustahin si Roden, at unti-unting nawala ang galit ng ina ni Alan nang makita ang kanilang kakaibang pag-aalala. Kinabukasan, mag-isang nagtungo si Alan sa isang malawak na damuhan at naghanda ng lugar para sa plano niyang tulungan ang kanyang pamilya na makaraos sa taglamig. Tinawag niya ang mga palaka mula sa kanyang inventory at tinakpan ang kanyang mukha gamit ang mga kamay habang sabay-sabay na tumalon ang mga ito sa kanya bago bumagsak sa lupa. Sumunod, nag-set up si Alan ng ilang pangnob na bitag at inutusan ng mga palaka na gamitin ang kanilang provoked skill, umaasang makakaakit ito ng ilang mailap na ibon na maaari niyang mahuli at maiuwi. Ngunit kahit matapos ang kaunting paghihintay ay walang dumating, kaya nagpasya na siyang tumigil. Sa sandaling iyon, may nakita siyang ibong papalapit at naghanda na siyang hulihin ito, ngunit napagtanto niyang hindi ito ordinaryong ibon kundi isang B-rank monster na tinatawag na Alba Heron. Walang pag-aalinlangang winasak ng halimaw ang mga bitag at isa-isang tinalo ang mga palaka. Napagtanto ni Alan na hindi siya katapat ng isang B-rank monster at agad siyang tumakbo palayo. Ngunit biglang lumitaw ang kanyang status window at naisip niya na matapos i-maximize ang kanyang physical stats, baka may laban pa siya. Kaya nagpasya siyang lumaban, agad na binato ng bato ang ulo ng halimaw bago sumugod at hampasin ito ng kanyang espada. Gumanti ang halimaw, ngunit agad namang nag-summon si Alan ng isang grupo ng mga aso na kumagit at nagpigil dito. Hindi rin iyon nagtagal dahil mabilis ding tinalo ng bird monster ang lahat ng aso, kaya bumalik si Alan sa pakikipaglaban gamit ang espada. Muli siyang tinamaan ng halimaw at mas malala ang pinsala ngayon dahil nawala na ang marami sa kanyang buffs matapos matalo ang mga summon. Halos hindi na siya makatayo nang muling umatake ang Alba Heron. Kahit papaano ay naipangharang ni Alan ang kanyang espada, ngunit pakiramdam niya ay katapusan na iyon. Habang iniisip niya kung paano siya makakaligtas, bigla niyang naalala ang isang ideyang hindi pa niya nasusubukan. Agad niyang sinomen ang pinakabagong bug-type summons na kanyang nilikha at pinakawalan ang mga ito sa halimaw. Sinimulang sipsipin ng mga uod ang enerhiya ng Alba Heron, dahilan upang huminto ang pag-atake nito, at doon napagtanto ni Alan na tama ang hinala niya na kapaki-pakinabang ang kakayahan ng mga ito sa labanan. Nakalabas siya mula sa ilalim ng halimaw at nagpa siyang pahinain ito sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pag-atake upang hindi siya mapatay matapos mawalan ng buffs. Muli siyang nagsummon ng panibagong grupo ng mga aso na kasabay na umatake kasama ng mga insekto, at tuluyan nilang napahirapan ang halimaw. Sinamantala ni Alan ang pagkakataon upang ibigay ang huling hampas sa ulo nito, at sa loob ng isang sandali ay parang naging itim at puti ang buong mundo.
Sa sumunod na sandali, bumagsak na patay ang halimaw at lumitaw ang grimoire ni Alan sa harap niya na nagsasabing natalo niya ang Albaheren at nakakuha siya ng 100 experience points. Napasigaw si Alan sa tagumpay at pakiramdam niya ay nasa tuktok siya ng mundo matapos talunin ang una niyang halimaw. Hindi nagtagal ay nakauwi siya, hinihila ang mahalaga niyang huli, at laking gulat ng kanyang pamilya at mga kaibigan nang makita siyang may dalang D-rank monster. Tinanong siya ng kanyang ina kung paano niya nagawang pabagsakin yon, at simple niyang sinabi na nakita niyang lumapag ang halimaw malapit sa kanya, sinorpresa niya ito, at tinapos. Labis ang paghanga ni Krina sa nagawa ni Alan. Habang takot na takot naman si Mash sa patay na halimaw. Napansin ni Rodan ang hiwa sa mukha ni Alan at tinanong kung may iba pa ba siyang sugat, ngunit sinabi ni Alan na ayos lang siya at nagsisimula na ring maghilom ang sugat sa kanyang mukha. Sinuri ni Jera ang bangkay ng halimaw at napansin ang mga bakas ng kagat ng mga aso, kaya tinanong niya si Alan kung kinagat din ba niya ang halimaw upang manatiling tugma ang kanyang kwento. Sinabi ni Alan na puro instinct lang ang ginamit niya sa laban kaya hindi na niya maalala ang eksaktong nangyari. Hindi malaman ni Jere kung matatawa ba siya sa imaheng nabuo sa isip niya o matatakot sa pagiging mailap ni Alan, kaya nagpasya na lang siyang i-proseso ang halimaw. Habang tatalikod siya para kausapin si Roden tungkol sa mga detalye, napansin ni Alan ang malaking bukol sa ulo ni Jere at sigurado siyang galing iyon alinman sa asawa nito o sa ensayo nila sa espada ni Krina. Habang tahimik na napapangiti si Alan, humingi ng tulong si Jere at isinabit nila ang Albaheren ng patiwarik para maubos ang dugo nito. Ipinaliwanag ni Derek kay Alan na ang isang Albaheren ay may bigat na humigit kumulang 60 kilo at halos 40 kilo roon ay dugo at buto lang, kaya kaunti lang ang nakukuhang karne, pero may halaga ang mga balahibo nito. Nagpasalamat si Alan dahil tinuturuan siya ni Jera ng mga ganitong kaalaman, ngunit agad ding nawala ang saya niya nang mapagtanto niyang kailangan nilang ibigay ang 60% nito sa Panginoon. Para kay Alan, napaka hindi patas nito, ngunit ipinaliwanag ni Jera na ang mabubuting noble ay kadalasang binabalewala ang maliliit na E-rank monster tulad ng mga horned rabbit, pero hindi nila hahayaang ang mga serf ay magmay-ari ng isang D-rank monster ng buo. Biglang hiniwa ni Jera ang katawan ng halimaw upang kunin ang magic stone at sinabi niyang sakop din iyon ng buwis. Ngunit wala naman talagang silbi sa mga taga-nayon tulad nila. Doon nagkaroon ng ideya si Jera at sinabi niyang kung hindi nasugatan si Rodan dahil sa pagkakamali ng commoner, hindi sana nakaharap ni Alan ang Albaheren, at maaari nilang gamitin iyon para konsensyahin ang village chief at makakuha ng mas malaking bahagi. Doon napagtanto ni Alan na hindi lang lakas ang meron sa matalik na kaibigan ng kanyang ama, kundi talino rin. Hindi nagtagal, nagtungo sina Jera at Alan sa village chief na tuwang-tuwa nang makita ang bangkay ng Albaheren. Sinabi ni Jera na handa silang ibigay ang mga balahibo bilang buwis at itira ang natitirang bahagi ng halimaw para sa kanila. Hindi pumayag ang chief at sinabing mas marami ang hinihinging karne ng Panginoon ngayong taon kaya wala siyang magagawa. Idinagdag ni Jera na ibibigay na rin nila ang magic stone, ngunit hindi pa rin kontento ang chief. Doon na sinimulan ni Jera ang panggugil trip at sinabing kung hindi nasugatan ng bayani ng nayon na si Roden, hindi sana sila napunta sa ganitong sitwasyon. Sinabi rin niyang magugutom ang pamilya ni Rodan sa buong taglamig habang siya ay nakahiga lang, at nagkunwari naman si Alan na parang mahihimatay na sa gutom. Dahil madaling kausapin ng village chief, pumayag rin siya sa kasunduan. Nagpasalamat si Alan at nagtanong pa kung maaari rin ba nilang itago ang karne ng mga Albaheren na mahuhuli nila sa hinaharap. Alam niyang delikado ang tanong, kaya agad na sinabi ni Jera nang malakas na huwag siyang masyadong umasa dahil hindi naman siya palaging magkakaroon ng swerte para makapatay ng D-rank monster. Naniwala ang chief at natawa, sabay sabing kung sakaling makapatay sila ulit ng Albaheren, maaari nilang itago ang karne nito. Masayang masaya sina Alan at Jere dahil naging ganap na tagumpay ang kanilang plano. Hindi nagtagal, nag-set up muli si Alan ng panibagong bitag para manghuli ng Albaheren. Gumana ang bitag tulad ng dati, at sa pagkakataong ito, dalawang halimaw ang sabay na bumagsak upang atakihin ang mga palaka. Mas maingat na ngayon si Alan, kaya agad niyang in-recall ang mga palaka para hindi mawalan ng stats. Pagkatapos, ipinadala niya ang mga insekto upang sipsipin ang enerhiya ng mga halimaw at binato ang mga ito sa ulo upang sirain ang balanse. Isinunod niya ang mga aso upang kagatin ang mga ito. At tuluyan niyang tinapos ang laban sa pamamagitan ng malalakas na hampas sa ulo gamit ang kanyang kahoy na espada. Matapos talunin ng dalawang halimaw, in-recall ni Alan ang lahat ng kanyang summons at ipinagmalaki niya ang sarili dahil sa unang pagkakataon matapos manghuli ng maraming halimaw, wala siyang nawalang kahit isang summon. Biglang lumitaw ang kanyang grimoire at ipinaalam na nakaipon na siya ng 1,000 experience points at umabot na sa level 2. Labis ang tuwa ni Alan at agad niyang sinuri ang kanyang stats.
kung saan nakita niyang ganap na naibalik ang kanyang health at mana at malaki rin ang itinaas ng lahat ng kanyang stats. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang grimoire dahil 6 na taon na ang lumipas mula nang mapunta siya sa mundong ito at ngayon lang siya tuluyang nag-level up. Napagpasyahan niyang ibahagi na rin ang maliit niyang sikreto sa pamilya at inuwi niya ang mga nahuling Albaheren. Nagulat si Rhoda nang makita na dalawa ang napatay ni Alan sa pagkakataong ito, ngunit hindi na siya nagkomento. Kagad pagkatapos nito, nagtungo si Alan sa sword training nila ni Krina at kapansin-pansing mas mabilis na siya ngayon. Kaya na niyang iwasan ang mga atake ni Krina ng tuloy-tuloy, ngunit abala ang isip niya sa pag-iisip na sapat na ang karne nila para sa taglamig at panggatong na lang ang kulang. Naisip niya na kung makakahuli pa siya ng 20 Albaheren, maaabot niya ang level 3, ngunit mukhang imposible iyon sa loob ng isang taglamig. Dahil sa sobrang pagkalibang ng isip niya, nakalusot si Krina sa likod niya at tinamaan siya sa ulo, kaya nanatiling buhay ang winning streak nito. Kinagabihan, kinausap ni Alan ang kanyang mga magulang at sinabi sa kanilang maghanda dahil emosyonal ang ikukwento niya. Ikinwento niya na noong 1 taong gulang pa lang siya, nagpakita sa kanya ang isang oracle mula sa Diyos na si Elmia at sinabi nitong pagkakalooban siya ng kapangyarihan at karunungan. Ipinaliwanag niyang iyon ang dahilan kung bakit mas malakas at mas matalino siya kaysa sa karaniwan, ngunit sinabi rin ng Diyos ng paglikha na bibigyan siya ng mabigat na handicap kung saan haharap siya sa mga pagsubok na hindi kakayanin ng 100 tao ng sabay-sabay at kailangan niyang gamitin ang kanyang lakas at talino upang malampasan ang mga ito. Nabigla si Deha at nagsimulang magtanong kung bakit kailangang iparanas ng Diyos ang ganitong kalupitan sa kanyang anak. Si Rhoda naman ay nagsabi na mukhang nakapasa si Alan sa isang trial of the gods ngayong araw dahil tuluyan ng gumaling ang sugat sa kanyang mukha. Doon lang ito napagtanto ni Alan at sinabi ni Rhoda na alam niya kung ano ang pakiramdam ng malampasan ng mga pagsubok ng mga Diyos. Tinanong ni Deha kung bakit wala namang lumabas na talento si Alan noong appraisal ceremony at ipinaliwanag niya na may isa pa siyang natanggap na oracle mula kay Elmia tungkol doon. Pinagalitan siya ni Rodan at sinabing banggitin ang pangalan ng Diyos ng may tamang paggalang, kaya humingi ng paumanhin si Alan bago nagpatuloy. Ipinaliwanag niyang masyadong bago ang kanyang job class kaya hindi ito naipakita sa appraisal ceremony, at mababa ang lumabas niyang stats dahil ang normal na sistema ay nakabase sa growth rate na naapektuhan ng kanyang handicap. Naging mausisa ang kanyang mga magulang tungkol sa kanyang talento, ngunit hindi niya masabi na isa siyang summoner dahil baka katakutin siya ng mga tao sa takot na kaya niyang kontrolin ang mga mapanganib na halimaw. Sinabi na lamang niya na hindi pa niya alam kung ano talaga ang kanyang talento at itinago rin niya ang katotohanan siya ay reincarnated mula sa ibang mundo. Biglang niyakap siya ni Deha at tinanong kung bakit hindi niya ito sinabi noon pa dahil inakala niyang may problema siya sa isip ng araw-araw itong magbato ng bato sa puno. Hindi niya alam na nagsasanay lang pala ito para malampasan ang mga trial of the gods. Tinanong ni Rodan kung ano ang balak niyang gawin sa susunod at sinabi ni Alan na plano niyang harapin ng diretsahan ang mga pagsubok. Sinabi ni Rodan na maganda iyon at pinayuhan siyang maging matatag at harapin ang mga hamong inihanda ni Elmia para sa kanya at kung sakaling mga ilangan siya ng tulong, lagi siyang may pamilya na masasandalan. Sinabihan din ni Rodan si Alan na panatilihin muna itong lihim dahil maaaring maging komplikado ang lahat kung mapagkamalan siyang nagsisinungaling tungkol sa isang oracle. Gayunpaman, gusto pa rin sanang ikwento ni Rodan kay Jera at ipagmalaki na ang kanyang anak ay nakatanggap ng oracle mula mismo sa Creator God at para sa kanya, mas angat pa iyon kaysa kay Krina na isang Sword Lord. Hindi nagtagal, nakahuli na si Alan ng napakaraming Albaheren at isinama niya ang mga ito sa pamilihan kasama si Jera, na balak siyang turuan ng lahat tungkol sa pakikipagkalakalan. Ikinwento ni Jera na naging matagumpay din ang boar hunt nila dahil wala nang isinamang commoner kaya walang naging aberya. Tinanong ni Alan kung ano ang pinagkaiba ng mga serf at commoner, at ipinaliwanag ni Jera na magkaiba ang katayuan nila sa lipunan at ang mga commoner ay hindi nagbabayad ng 60% na buwis tulad ng mga serf. Sa halip, nagbabayad sila ng 3 gold coin bawat adult at 1 gold coin bawat bata bilang taonang buwis. Naintriga si Alan at itinuloy ang tanong kung paano nagiging commoner ang isang serf. Sagot ni Jera, kailangan nilang magbayad ng tribute na 10 gold coins bawat miyembro ng pamilya o kaya naman ay personal na ianggat ng Lord ang kanilang katayuan. Doon napagtanto ni Alan na dahil palaging nadaragdagan ang kanilang pamilya, kailangan niyang makalakam ng 50 gold coins sa lalong madaling panahon. O magiging 6 na po iyon sa susunod na taon. Pagkatapos nito, nagtungo sila sa isang trading company at ipinagpalit ang pinatuyong karne ng halimaw sa asin. Inilibot pa ni Jere si Alan sa iba't ibang tindahan at itinuro ang palitan ng halaga ng sari-saring produkto. Sa sumunod na pagkakataon, mag-isa nang pumunta si Alan sa pamilihan upang alamin ang aktwal na presyo ng mga gamit kapag binibili gamit ang pera.
Napag-alaman niya na ang isang pakete ng Alba Heron Jerky ay nagkakahalaga ng isang silver coin. At kung gusto niyang makaipon ng 50 gold coins, kailangan niyang makahuli ng 500 Alba Heron. Pinili niyang huwag muna isipin ang bigat ng grind na kakailanganin at nagtungo siya sa isang botika upang magtanong tungkol sa mana recovery potions. Sinabi ng tindero na walang ganoong mamahaling gamit sa murang tindahan nila, kaya minabuti ni Alan na pag-aralan na lamang ang iba't ibang halamang gamot at iguhit ang mga ito sa kanyang grimoire. Nang tanungin niya kung may Muller's Flowers ang tindero, bigla itong naging defensive dahil ang huling beses na nagbenta siya nito ay kay Jera, na pumasok sa tindahan at halos magmakaawa para lang mabili iyon. Ikinwento ng tindero na kalahati lang ng pera ang dala ni Jera noon ngunit nangakong babayaran ng natitira at literal pa raw itong lumuhad dahil kailangan niya ang bulaklak upang iligtas ang kaibigan niya. Kahit nabayaran siya kalaunan, hindi pa rin iyon makalimutan ng tindero. Kaya bigla siyang inabutan ni Alan ng isang pakete ng karne bilang pasasalamat dahil ang Muller's Flowers ang nagligtas sa buhay ni Roden. Pagkatapos nito, nagtungo si Alan sa pandayan at pinagmasdan ang mga sandatang nagkakahalaga ng tig 50 silver coins, kaya napagpasyahan niyang huwag munang mangarap ng ganoon. Biglang dumating si Dog Ora, ang axe user, at tinanong si Alan kung ano ang ginagawa niya sa tindahan ng kanyang ama. Ayaw ni Alan na patulan ng bastos na bata, kaya sinabi niyang tumitingin lang siya at naglakad palayo. Ngunit walang dahilan siyang sinuntok ni Dog Ora at inutusan pa siyang maging tauhan nito. Tulad ng ginawa niya noon kay Pal, ang anak ng chief, nagpasya si Alan na lumaban upang agad ilagay sa lugar si Dog Ora. Inilapag niya ang kanyang dala, itinutok ang kanyang kahoy na espada, at sinabihan si Dog Ora na kumuha ng kahit anong armas na gusto nito upang maglaban sila ng patas. Tumakbo si Dog Ora upang kunin ang kanyang baseball bat habang nagbabati naman sina Alan at Pal, pagbalik niya. Agad siyang nagsimulang humampas gamit ang kahoy na bat. Madaling iniiwasan at sinasalo ni Alan ang mga atake niya, at napansin niyang bagamat may lakas ang mga hampas ni Dog Ora na katulad ng isang axe user, wala itong gaanong espesyal kung ihahambing kay Krina. Sumugod si Alan at mabilis na inagaw ang sandata niya sa isang malinis na galaw, dahilan upang bumagsak si Dog Ora sa lupa matapos matalo. Sinamantala ni Alan ang pagkakataon upang ipakita ang kanyang presensya at sinabi kay Dog Ora na babalik siya balang araw upang makipagkalakalan sa kanilang tindahan. Hindi nagtagal, tuluyan ng bumuti ang pakiramdam ni Rodan at nakapaghanda na siyang bumalik sa trabaho. Lumipas ang ilang buwan at naging regular na bisita si Dog Ora sa bahay ni Krina na nagsilbing lugar ng pagsasanay para sa lahat ng bata. Nandoon din si Pal at nagsasanay naman si Mash kasama si Krina na sobrang dahan-dahan lang ang pagtuturo. Napansin ni Alan na maaaring may potensyal ang kapatid niya bilang spear user at habang nadadali siya ng pag-iisip na iyon, sinubukan ni Dog Ora na tamaan siya. Gayunpaman, masyado pang magaspang ang galaw nito kaya iniwasan lamang ni Alan ang atake at hinayaan siyang madapa sa lupa. Isang gabi matapos iyon, habang pinapanood ni Alan ang kanyang sanggol na kapatid na babae na makatulog, dumating sina Rodan at Jera na halatang pagod na pagod. Tinanong sila ng kanilang asawa kung ano ang nangyari. At ipinaliwanag nila na inutusan sila ng Baron na manghuli ng 15 wild boar ngayong taon imbes na 10, kaya napilitan silang isama muli ang mga commoner. Nagalit ang kanilang asawa at tinanong kung sino ang nag-isip na magandang ideya yon lalo na't kagagaling lang ni Rodan sa pinsala, ngunit wala silang magawa dahil utos iyon ng Baron. Mas masama pa, kailangan daw nilang manghuli ng 20 boar sa susunod na taon, at kung hindi nila iyon magawa, handa ang Lord na magdala ng mas maraming surf mula sa ibang lugar. Masamang balita yon para sa nayon dahil ang mga surf na hindi makapangaso ay mawawalan ng lupain. Sinabi ni Rodan na ang tanging pagpipilian nila ay manghuli ng mas madalas dahil hindi nila mapagkakatiwalaan ang mga commoner, kahit delikado rin ang paraang iyon. Biglang nagsalita si Alan at sinabi na kahit pa mas madalas silang manghuli at maabot ang kota, patuloy lamang itong tataas hanggang sa mapilitan silang magdala ng ibang surf o tuluyang isama ang mga commoner. Ayon sa kanya, mas mabuting isama ang mga commoner sa pangangaso. Pinagsabihan siya ni Jera na tumahimik kapag nag-uusap ang mga matatanda, ngunit tinanong ni Rodan kung ano ang kanyang mungkahi. Ipinaliwanag ni Alan na siya ay nabiyayaan ng karunungan ng mga Diyos na sa totoo ay ang karanasan niya mula sa paglalaro ng napakaraming laro. At kumpiyansa siyang kaya niyang gawing mahusay na mga ngaso kahit ang pinakawalang silbing baguhan. Hiniling niya na ipaubaya sa kanya ang mga commoner. Kinabukasan, nagtungo si Alan sa tarangkahan ng nayon kung saan nagtipon ang lahat ng surf na bihis para sa pangangaso. Masaya silang makita si Rodan na muling sasama sa kanila, pati na rin ang balitang naroon ng kanyang anak. Ipinaliwanag ni Rodan na gagamitin nila ang bagong estratehiyang naisip ni Alan, ngunit dahil hindi pa siya sapat ang edad. Hindi siya aktwal na sasama sa pangangaso at manonood lamang mula sa gilid.
Magalang na binati ni Alan ang mga mangangaso at tinanggap ang papel niya bilang tagamasid kahit na lihim niyang nais na makasama at magkaroon ng karanasan sa pagpatay ng malalaking boar. Gayunpaman, hindi niya nakumbinsi si Rodan na payagan siyang sumali at halos hindi pa siya pinayagang sumama. Napagtanto ni Alan na hindi ang pagsali sa pangangaso ang pinakamahalaga sa ngayon, kundi ang maayos na pagsasanay sa mga commoner upang masiguro na walang masasaktan tulad ng nangyari sa kanyang ama. Dumating bigla ang commoner na naging sanhi ng pagkakasugat ni Rodan noong nakaraang taon at muling humingi ng tawad. Sinabi niya kay Rodan na huwag na itong mag-abala pang ipagtanggol ang kawawang sarili niya kung sakaling magkamali ulit siya ngayon. Pero kalmado lang si Rodan, sinabihan siyang mag-focus sa tungkulin niya at ipaubaya sa koponan ng iba. Pagkatapos nito, pinangunahan ni Jera ang buong grupo palabas ng nayon. Huminto sandali si Alan upang pagmasdan ng tanawin sa paligid, ito ang kauna-unahan niyang pag-alis sa nayon. Naisip niya na simula pa lamang ito at darating ang panahon na madalas na siyang babalik dito para mag-level up. Napansin agad niya sa malayo ang White Dragon Mountain, ang tirahan ng mga Great Boar na bumababa mula sa bundok kapag nagsisimula ng lumamig ang panahon. May narinig na rin siyang mga alamat na may isang maalamat na puting dragon na naninirahan sa tuktok ng bundok, bagamat hindi niya alam kung gaano yon kay-toto. Habang abala siya sa kanyang mga iniisip, napansin niyang malayo na pala ang hunting party at tinukso siya kung duwag ba siya. Agad siyang tumakbo upang makahabol at di nagtagal ay nakarating ang buong grupo sa kanilang destinasyon. Inutusan ni Rodan ang lahat na pumwesto ayon sa planong na pag-usapan nila. Dalawang surf ang umakit sa isang great boar at agad na nagbigay ng senadorya sa mga nakatago. Kinabahan si Alan nang makita ang dambuhalang halimaw, ngunit handa ang mga surf na salubungin ito. Sa utos ni Jera, sabay-sabay nilang tinusok ng mga sibat ang bibig ng boar, dahilan upang tumigil ito sa pag-atake dahil sa matinding sakit. Iyon ang hudyat para kina Rodan at sa iba pang mangangaso na umatake mula sa magkabilang gilid. At bumulwak ang dugo mula sa katawan ng halimaw. Tahimik na pinanood ni Alan ang lahat mula sa gilid at napagtanto niyang napaka-primitibo at delikado ng estratehiyang ginagamit ng kanyang ama at ng ibang surf, kaya hindi nila mapagkatiwalaan ang mga commoner. Naisip niyang gagawa siya ng mas maayos na paraan. Nang mapansin niyang malapit ng mamatay ang boar, inutusan niya ang mga commoner na sumugod at umatake. Sumunod ang mga commoner dahil sapat na ang isang tama lamang upang makakuha sila ng karanasan at mag-level up. Hindi pa rin kampante ang mga surf na hayaang humawak ng sibat ang mga mahihina, ngunit sa kabutihang palad ay walang nangyaring masama. Natusok ng mga commoner ang boar bago ito tuluyang bumagsak. Naramdaman nila ang pagdaloy ng lakas sa kanilang mga katawan at napagtanto nilang nag-level up sila sa unang pagkakataon sa buong buhay nila. Nagdiwang ang mga surf dahil walang nasaktan at matagumpay nilang napatay ang unang boar ng season. Masaya si Alan na gumana ang kanyang plano, ngunit may halong inis dahil wala siyang nakuha ni isang experience point bilang utak ng operasyon. Lumapit sa kanya ang mga commoner at nagpasalamat sa pagtulong niyang mag-level up sila nang hindi nalalagay sa panganib ang buhay ng sinuman. Hindi niya lubos na ikinatuwa ang pasasalamat, mas gugustuhin pa sana niya ang bahagi ng kanilang experience points. Makalipas ang ilang araw, tinulungan ni Alan ang ilang taga-nayon sa pag-igib ng tubig at tinanong nila kung sasama pa ba siya sa pangangaso. Sumagot siyang oo, mananatili pa rin siya sa gilid tulad ng dati, sa kanya hiniling sa kanila na kausapin si Rodan upang payagan siyang aktwal na sumama sa hunt. Natakot ang mga tao at sinabi nilang baka masipa sila kung imumungkahi nila iyon kay Rodan. Naroon din ang butcher ng nayon at sinabi niya kay Alan na handa siyang makipagpalit ng pwesto para maranasan ang kilig ng pangangaso. Pero dahil buntis ang asawa niya ay ayaw niyang isugal ang buhay niya para sa kapakanan nito. Nang marinig yun ay may naisip si Alan at humingi siya ng pabor sa butcher. Dinala niya ito sa likod bahay kung saan nakasabit ang maraming albahon na pinapatulo ang dugo. Nanlaki ang mata ng butcher sa dami ng nakita niya at tinanong siya ni Alan kung maaari ba niyang katayin ang mga iyon. Inalok niya ito ng 2 pakete ng karne kapalit ng bawat albahere na may poproseso niya at nakita ng butcher na napakagandang deal yun para tanggihan. Iniwan ni Alan sa kanya ang trabaho dahil balak niyang ibenta ang karne ng albahon para kumita ng totoong pera at mabili ang commoner status ng kanyang pamilya. Naisip niya na masyadong magastos kung kukuha siya ng butcher mula sa bayan at kung surf naman ang tutulong sa kanya ay mas kaunti ang biyahe niya papunta sa bayan. Kinabukasan ay muling nangaso ang mga taga-nayon at mas marami na ang mga commoner na sumama. Hindi sigurado ang mga bagong commoner kung kakayanin nila ang estratehiya ni Alan, pero tiniyak ng mga nauna na ligtas ito at madali silang makaka-level up. Naisip din ni Alan na mabuting unti-unting dumami ang mga commoner para balang araw ay makabuo sila ng 2 koponan at mas marami pang boar ang mahuli.
Gayunpaman, naging kainahinala sa kanya ang patuloy na pagtaas ng hinihinging bor ng Panginoon dahil hindi naman mukhang nagkukulang sa pagkain ang nasasakupan nito. Naputol ang kanyang pag-iisip nang dalhin ng mga surf ang bor. Sinunod ng lahat ang karaniwang taktika ng pagsalo sa unang atake at pag-atake mula sa magkabilang gilid at sumali rin ang mga commoner. Sa loob ng ilang sandali ay namatay ang bor sa pagdurugo at nagdiwang ang lahat sa panibagong tagumpay. Muling naramdaman ng mga commoner ang pagtaas ng lakas mula sa pag-level up, ngunit hindi sila nag-iisa dahil nag-level up din si Alan. Labis ang saya niya na gumana ang kanyang plano. Kahit na una niyang inakalang katawa-tawa yon, habang hinihila ng mga surf ang bangkay ng bor ay palihim niyang sinama ng kanyang grasshopper sa harap mismo ng bor upang ito ay madaganan. Iyon ay technically na bilang na isang tama mula sa kanya, kaya nakuha niya ang bahagi niya ng experience ng mamatay ang halimaw. Masaya siya dahil mas mapapadali na ang pag-grind niya at nagdasal siya para sa grasshopper na nag-alay ng buhay para sa kanyang dakilang layunin. Makalipas ang ilang buwan ay dumating ang bisperas ng bagong taon at inimbitahan sina Alan at Karina sa isang salo-salo sa bahay ng chieftain. Umuwi sila na may dalang candy at mga regalo at inisip ni Alan na paraan iyon ng pasasalamat ng chieftain sa pagtupad nila sa kota na 15 bor. Pagdating nila sa bahay ay nadatnan nilang nagsimula na ang barbecue ng pamilya. Habang masaya silang kumakain, tinanong ni Jera ang mga bata kung may sinabi ba ang chieftain tungkol sa kanila at sumagot si Alan na pinasalamatan sila nito sa pagtupad sa kota. Napansin ni Jera ang bote ng alak sa likuran nila at nang kumpirmahin ni Alan na galing iyon sa chieftain ay agad na nasabik sina Rodan at Jera. Iyon mismo ang inaasahan ni Alan kaya sinamantala niya ang pagkakataon upang ilunsad ang kanyang master plan. Tinanong niya ang kapatid niyang si Mash kung gusto nitong magsanay ng spear fighting kasama niya dahil may talento raw ito bilang spear user. Nalito ang dalawang matanda at sinabihan si Alan na ibigay na lang sa kanila ang bote bago siya umalis. Ngunit tumanggi siya at sinabing ibinigay sa kanya ng chieftain ng bote dahil hindi sila nakapunta sa handaan nito. Sinabi ng dalawa na hindi pa naman siya pwedeng uminom at sumagot si Alan na ibibigay niya ang bote kung matatalo nila siya sa isang laro. Agad pumayag si Jere kahit binalaan siya ni Rodan na mag-ingat at pagkatapos ay tinanong ni Alan kung ano naman ang makukuha niya kapag siya ang nanalo. Tinanong siya ni Rodan kung ano ang gusto niya at sinabi ni Alan na kung mananalo siya ay papayagan siyang humawak ng sibat sa lahat ng pangangaso ng bor sa darating na taon. Nagkatinginan sina Rodan at Jera na para bang napagtanto nilang naloko sila ngunit wala na silang magagawa dahil nakapangako na sila. Pumayag sila sa kondisyon ni Alan at tinanong kung anong klaseng laro ang gagawin nila. Sumagot siya na mag-arm wrestling sila at inakala ng mga lalaki na siguradong panalo na sila. Si Jera ang naunang humarap at sinabihan si Alan na hindi siya magpipigil dahil may alak na nakataya, ngunit hindi niya alam na nakaipon na si Alan ng summon cards para palakasin ang kanyang pisikal na lakas. Pagkasimula ng laban ay si Jera ang nangingibabaw, ngunit biglang ginamit ni Alan ang tunay niyang lakas at itinulak pabalik ang braso nito. Kahit ibinuhos ni Jera ang buong lakas niya ay hindi niya ito napigilan at ibinagsak ni Alan ang kamao sa mesa. Matapos patumbahin ng tiyuhin niya sa harap ng lahat ay hinamon naman ni Alan ang kanyang ama sa susunod na laban. Nang maghawak ang kanilang mga kamay ay nakaramdam si Alan ng emosyon dahil ramdam niya ang gaspang at kalyo sa kamay ng ama mula sa walang tigil na pagtatrabaho para sa pamilya. Naging emosyonal din si Rodan sa katotohanang sapat na ang lakas ng anak niya para makipagsabayan sa kanya. Gusto ni Alan na ipakita na isa na siyang ganap na adulto. Ngunit nang magsimula ang laban ay hindi man lang niya may galaw ang kamay ni Rodan at agad siyang natalo. Napagtanto ni Alan na hindi niya kayang talunin ng ama na marahil ay may attack stats na lampas 300. Sa halip na madismaya ay ipinagmalaki niya ang lakas ng ama at iniabot ang bote ng alak. Habang umiinom sina Rodan at Jera ay kinwenta ni Alan na ang lakas nila ay nasa C at D rank. At nagsilbi itong batayan niya kung gaano kalakas ang karaniwang tao sa mundong ito. Nagpasya siyang magsikap para maabot ang antas na yon. Samantala ay sinabihan siya ng mga babae na huwag masyadong malungkot sa pagkatalo kahit halatang hindi naman siya apektado. Sinabi ni Rodan na mas malakas na siya kaysa kay Jera ngunit hindi pa rin siya papayagang sumama sa pangangaso hanggat hindi niya ito natatalo. Pumayag si Alan sa kondisyon at naisip niyang kung mapapataas pa niya ang summon skill niya bago dumating ang taglamig ay kayanan niyang talunin si Rodan at makasama sa pangangaso. Makalipas ang ilang buwan ay umabot sa level 4 ang summon skill ni Alan at na-unlock niya ang mga E-rank creature pati isang bagong uri ng nilalang. Kailangan niyang pagsamahin ng mga dati ng creature para malikha ang mga ito ngunit sapat na ang mana niya para malayang mag-eksperimento. Habang tinitingnan niya ang pagbuti ng kanyang mga stats ay napansin niya ang isang bagong skill na tinatawag na storage. Nang i-activate niya ito ay may nakita siyang parisukat na itim na butas sa gitna ng kanyang grimoire.
Agad niya itong sinubukan sa pamamagitan ng paglalagay ng mga patpat at bato at natuklasan niyang kaya niyang mag-imbak ng walang limitasyong dami ng bagay hanggat kasya ang mga ito sa bakana. Nagtaka siya dahil ang storage skill ay mukhang pang-endgame at hindi dapat makuha ng isang level 3 na baguhan. Inisip niya kung nagkamali ang mga dev sa pagbibigay sa kanya ng skill na wala pa naman siyang kailangan, ngunit kinumbinsi niya ang sarili na malalaman din niya ang dahilan nito sa tamang panahon. Kalaunan sa araw na iyon ay nagpasya siyang lumikha ng mga E-rank na insekto ngunit wala siyang magawa. Inakala niyang kulang siya sa mana, ngunit nalaman niyang kailangan pala ng magic stones para makalikha ng E-rank creatures. Mabuti na lang at may nakaimbak siyang ilang E-rank magic stones mula sa mga horned rabbit kasama ng perang iniipon niya. Kaya kinuha niya ang mga iyon para makapag-summon ng mas malalakas na insekto. Hindi pa rin ito gumana kaya nagpasya siyang ihagis ang magic stone sa loob ng storage para mag-eksperimento. Doon ito gumana ng maayos at nakalikha siya ng isang E-rank butterfly na mas malaki kaysa sa inaasahan niya. Biglang dumating ang kanyang ina at nagawa niyang itago ang sobrang laking bug-type summon sa likod niya hanggang sa umalis ito. Sumunod ay nag-summon siya ng isang E-rank animal na naging isang saber-tooth tiger at muntik na siyang matay sa takot sa unang tingin. Gayunpaman ay masunurin at napakalakas ng saber-tooth at pinapataas pa nito ang kanyang physical strength ng 10 puntos. Pagkatapos ay nagpa siya si Alan na pagsamahin ng mga creature para lumikha ng mga bagong uri ngunit natuklasan niyang kailangan din pala ng magic stones para rito. Napagtanto niyang kailangan niyang manghuli pa ng mga horned rabbit at tinanong niya ang kanyang ama tungkol dito, ngunit sinabi ni Rhoda na hindi na lumalapit ang mga horned rabbit sa nayon dahil naghukay sila ng malalim na kanal sa paligid ng village noong nakaraang taon. Nadismaya si Alan ngunit may pagkakataon siyang matuto pa. Habang ginagawang palo session ni Krina ang sparring nila ni Dog Ora ay tinanong ni Alan si Pel tungkol sa magic stones dahil siya ang pinaka-edukado sa kanila. Ipinaliwanag ni Pel na ang magic stones mula sa mga halimaw ay ginagamit sa paggawa ng magic tools ngunit tanging ang mga lampas D-rank lamang ang talagang kapaki-pakinabang. Sinabi rin niyang walang halaga ang E-rank magic stones at kaya niyang makapulot ng ganun kung saan-saan at agad siyang nakahanap ng isa sa mismong training ground. Nabuhayan ng loob si Alan at nilaibat niya ang buong village para tipunin ang lahat ng magic stones na kaya niyang hanapin. Pagkatapos ay pumunta siya sa damuhan at nilikha ang lahat ng summon na kaya niya habang inaalam ang kanilang mga kakayahan. Isang malakas na bugso ng hangin ang nagpalipad sa bird card at lumabas ang kanyang lawin para magbabala ng panganib. Biglang sumugod ang isang batang boar at itinumba siya ngunit pinagaling siya ng kanyang grass type summon. Inilagay ng butterfly ang boar sa isang trance habang tinapos ito ng saber-tooth. Nang may pangalawang boar na umatake ay isang boar-type creature ang lumabas para depensahan siya. Napagtanto ni Alan na parang nagiging katawa-tawa siya at sinasayang ang oras ngunit ganito raw talaga dapat lumaban ng isang summoner. Alam niyang walang mga gameplay guide sa mundong ito kaya kailangan niyang tuklasin ang lahat ng mag-isa. Naramdaman niyang may kanya-kanyang papel ang bawat uri ng creature sa labanan at nagpasya siyang i-base rito ang kanyang estratehiya. Tinawag niya ang lahat ng kanyang summon at napagtanto niyang ang mga insekto ay naglalagay ng debuff sa kalaban, ang mga hayop ang gumagawa ng pinsala, ang mga ibon ang nagtitipon at nagpapadala ng impormasyon, ang grass types ang nagpapagaling, at ang stone types ang nagtatanggol. Naunawaan niyang kaya niyang gampanan ng tungkulin ng isang buong party mag-isa at dito niya nakita kung bakit napakalaki ng potensyal ng summoner class. Naintindihan din niya na ibinigay sa kanya ang storage skill para ligtas niyang madala ang libo-libong magic stone sa lahat ng oras at nanumpa siyang magiging pinakamalakas na tao sa mundo. At doon nagtatapos ang video kaya huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel.